UNTV News Worldwide. Yes, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Klein, kamusta na? At ganoon din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na natin, 34 na minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Oo nga, good morning mga kasambahay at long time no see, Kuya Noel. Magandang umaga, magandang gabi naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Lunes, October 23, 2023. Mula dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Klein Singka. At mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. Maghahatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Cairo Peace Summit dinaluhan ng mga world leaders. Canada nag-pledge ng $50 million humanitarian aid para sa Gaza. United Nations sinabing ang humanitarian situation sa Gaza Strip ay catastrophic. Israel dumoble ang bilang ng Palestinian prisoners. Face-altering AI ng Google Pixel 8 nagpasiklab ng isang debate. Iba't ibang public services ng MCGI idinaos sa Czech Republic. Una sa ating mga umaatikabong balita, nagtipon ang mga pinuno ng daigdig sa Cairo Peace Summit para i-de-escalate ang digmaan ng Israel kontra Hamas. Hiniling naman ng Palestinian President na buksan ang humanitarian borders. Ito ang umaatikabong balita ni Kath Carriedo. Nagtipon ang mga pinuno at matataas na opisyal noong Sabado, October 21 sa Cairo, Egypt para sa Cairo Summit for Peace. Layon nitong talakayin ang mga paraan upang i-de-escalate ang digmaan ng Israel at Hamas sa gitna ng lumalaking takot sa isang mas malawak na labanan sa Middle East. Kabilang sa conference ang mga kinatawan mula sa mga bansa ng Jordan, France, Germany, Russia, China, United Kingdom, United States, Qatar at South Africa. Kasama ang mga opisyal ng United Nations at European Union. Nagpatawag ang Egypt ng International Conference noong nakaraang linggo upang talakayin ang mga pagsulong ng Palestine cause, wakasan ang humanitarian catastrophe sa Gaza Strip, maabot muli ang kapayapaan sa pagitan ng Israel at mga Palestinian at makapaghatid ng tulong sa Gaza. Sarado na ng halos 2 linggo ang Rafah border sa pagitan ng Gaza at Egypt sa gitna ng pambobomba ng Israel. Ngunit binuksan ito noong Sabado upang pahintulutan ng 20 truck na may dalang tulong. Dumalo sa summit si Palestinian President Mahmoud Abbas at hiniling na buksan ang mga humanitarian corridors. Wala namang kinatawan na dumalo mula sa panig ng Israeli o mataas na opisyal ng US. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At balitang Amerika naman tayo, Noel. Inanunsyo ng Canada na magpapadala ito ng $50 million na tulong para sa mga Palestinians sa karatig na rehiyon. Sisiguraduhin din nilang walang mapupunta rito sa Hamas militants. Mula sa Toronto, Canada, may umatikabong balita. Si Sheila Reyes, live. Magandang araw sa iyo, Sheila. Saan ilalaan ang pondong ito na ipinangako ng Canada para sa Gaza? First time ba ito o may naipadala na ang Canadang assistance sa Gaza bago nito? Magandang araw, Klein.
Sa Cairo Summit for Peace noong Sabado, inanunsyo ng Canada na magpapadala ito ng additional na $50 million bilang humanitarian aid upang tulungan ang mga Palestinians sa Gaza Strip at sa mga karatig na rehiyon. Ito ay dagdag sa nauna ng $10 million simula nang mapinsalang pag-atake sa Gaza noong October 7. Ayon kay Canada Foreign Affairs Minister Melanie Joly, napakahalaga na matanggap sa lalong madaling panahon ang life-saving assistance ng mga Palestinian civilians sa Gaza. Ang pondo ay mapupunta sa pagsupply ng pagkain, tubig, medical assistance at iba pa. Sisiguraduhin din na wala dito ay mapupunta sa mga kamay ng Hamas. Ayon kay Joly, patuloy na makikipag-ugnayan ng Canada sa mga trusted at experienced humanitarian partners upang masigurong ang tulong ay makakarating sa mga lubhang naghihirap sa gitna ng giyera. Klein? Sheila, ano ba ang sitwasyon sa pag-distribute ng tulong sa mga civilian sa Gaza? Klein, ayon kay UN Food Program Country Director para sa Palestine na si Samir Abdel Jaber, 1 milyong katao na ang food insecure sa Gaza at nadadagdagan pa. Overcrowded na din ang mga shelters. Lalo anya nagiging mahirap para sa mga humanitarian staff sa Gaza na matulungan ng mga civilian dahil sila mismo ay nadi-displace. Ngunit ayon kay Abdel Jaber, ginagawa na nila lahat sa gitna ng mahirap na sitwasyon na ito. Klein? Pas updated ba sa mga balita tungkol dyan? Salamat, Sheila, mula sa Canada na may Canadian Humanitarian Assistance Fund o CHAF upang mabilis na makapagbigay ng tulong gaya ng emergency, food, and water. Catastrophic! Ganito inilarawan ng United Nations o UN ang kasalukuyang sitwasyon sa Gaza Strip na sa ngayon ay nasa gitna ng giyera sa Israel. Kaya naman nanawagan ng ehensya ng tulong ng lahat ng mga bansa dahil sa kalunos-lunos na sitwasyon sa Palestinian enclave. Sa kasalukuyan, nasa 1.6 million na mga tao na nasa Gaza ang nangangailangan ng kritikal na humanitarian aid ayon sa World Health Organization at UNICEF. Marami sa mga ito ay ang vulnerable population gaya ng mga bata at mga buntis. Dagdag pa sa mga ito, kalahati ng populasyon sa Gaza ay mga bata. Patuloy ang pagdami ng mga Palestinian prisoners ng Israel. Marami sa mga ito ay mga manggagawa mula sa Gaza at ngayon ay nakadetain sa isang military base sa Israel. Mula sa Montreal, Canada, may umatikabong balita si Ana Torreja. Ana, ilan na ba ang mga Palestinian prisoners na nahuli ng Israel officials? Magandang araw sa iyo, Clyde. Umabot na sa mahigit 10,000 Palestinian prisoners ang kasalukuyang arestado ng Israel. Ito ay 2 linggo matapos ang unang pag-atake ng Hamas sa bansa kumpara sa 5,200 na naunang bilang ng mga preso nito noong October 7. Tinatayang nasa 4,000 laborers ang galing ng Gaza. Samantala, nasa mahigit 1,000 naman ang mula sa overnight army raids sa West Bank at East Jerusalem. Ang mga arestadong Palestinians ay held liable sa ilalim ng unlawful combatants, kung saan ang isang unlawful combatant ay isang tao na directly o indirectly against sa bansa. Nakadetine ang mga ito sa isang military base sa Israel, subalit ayon sa Palestinian lawyers at officials, kinakaharap di umano ng mga preso ang ang pagkagutom, kawalan ng access sa tubig, kuryente at medical care. Anila, sinusugod di umano ang mga bahay ng mga Palestinian ng madaling araw upang hanapin ang mga miyembro ng mga pamilya, sisirain ang kanilang mga ari-arian at makararanas ng physical at verbal abuse. Ang mga Palestinians din di umano ay nakakulong ay cut off from the world at hindi nagkakaroon ng komunikasyon mula sa kanilang mga mahal sa buhay sa labas. Clyde? Nakaka-concern na balita ito. Ano ang unlawful combatants law? At paano ang pagpapatupad naman ng law na ito?
Oo, Clyde, sa pagpapatupad ng unlawful combatant law, maaaring maibilanggo o maititinig ang sino mang maging bahagi ng kaguluhan o mga hostilities na laban sa Israeli state sa indefinite na panahon at di kinakailangan ng effective na judicial review. Clyde? Salamat, Ana Torreja mula sa Montreal, Canada. Pinundina ng North Korea ang Estados Unidos dahil sa pagbibigay nito ng Army Tactical Missile System o ATACMS sa Ukraine. Noong Martes, ginamit ng Ukraine ang ibinigay ng US na ATACMS sa dalawang airfield ng Russian-occupied areas at nagtamo ng malaking pinsala rito. Nangako naman ang Ukraine na hindi nila ito gagamitin sa loob ng Russia. Subalit ayon sa isang North Korean official, kung aatake ang Ukraine sa loob ng Russia, hindi ito makatutulong upang mawakasan ang sitwasyon ng Ukraine, kundi lalala lang ito. Maaari din aniya itong patagalin pa ang giyera na nagsimula nang lusubin ng Russian forces ang Ukraine noong February 2022. Iginiit ng India na wala itong nilabag na international law matapos sa expulsion ng nasa 41 Canadian diplomats sa India. Suportado naman ng US at UK at ang Canada at hiniling sa India na huwag ituloy ang pagpapali sa Canadian diplomats. Mula sa Grand Prairie, Canada, may umatikabong balita. Si Jeffrey Reyes live. Gandang araw sa iyo, Jeffrey. Kailan ang ultimatum date upang umalis ang Canadian diplomats sa New Delhi at ano naman ang magiging epekto na expulsion ng mga ito? Yes, magandang araw, Clyde. Nakasaad sa formal letter ng Indian government na effective nitong October 20, 2023 ang pagsasawalang visa ng immunity ng nasa 41 Canadian diplomats sa India. Kasama na ang kanilang nasa 42 na dependents. Ayon kay Prime Minister Trudeau, lalo lang magpapahirap sa normal na buhay ng milyong-milyong mamamayan ng parehong bansa ang desisyon na ito ng India. Dagdag pa nito, malaking hadlang rin ito sa paglalakbay at kalakalan at lalong magpapahirap sa mga Indian students na nag-aaral sa Canada. Nauna nang tinanggihan ng India ang ideyang nilabag nito ang Vienna Convention on Diplomatic Relations. At sa halip ay hindi ikinatuwa ang patuloy na panghimasok ng Canada sa internal affairs nito. Samantala, Clyde, suportado ng US at UK ang panig ng Canada at hinihiling nito na pawalan ng pamahalaan ng India na isaalang-alang ang desisyon nito na may kaugnayan sa international law. Balik sa iyo, Clyde. Jeffrey, matanong ko lang, gaganti ba ang Canada sa pagbabawas rin ng Indian diplomats sa bansa? Sa ngayon, ayon kay Canadian Foreign Minister Joly, hindi tutugon ng bansa sa gayon ding hakbang ng India. Clyde. Ayun. Salamat, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Grabe, Klein, mukhang puting-puti na doon sa lugar nila Jeffrey at nag-i-snow na yata. Samantala, dito pa rin tayo sa North America. Umabot na sa 1.695 trillion ang budget deficit ng Estados Unidos sa fiscal year 2023. Mas mataas ito ng 23% kumpara sa nakaraang taon at noong COVID era. Ito ang umaatikabong balita ni Daniel Encarnacion. Pagbagsak ng mga revenue at outlay sa Social Security at Medicare, gayon din ang mataas na interest sa federal debt. Ito ang ilan sa dahilan na sinasabi ng Treasury Department ng Estados Unidos kaya tumaas ang budget deficit ng bansa. Pinakamataas ito kumpara noong panahon ng COVID noong 2021 na may 2.78 trillion gap. Bahagi ng deficit na ito ay ang 100 billion na hinihingi ni President Biden sa Kongreso bilang parte ng foreign aid at security spending. Kasama dito ang 60 billion para sa Ukraine, 14 billion sa Israel at ang pondo para sa US Border Security at Indo-Pacific region.
Tinukoy din kasali sa deficit ang mga Republican tax cuts noong panahon ni dating President Trump at ang mga taong may financial crisis. Nitong Setyembre na huling buwan ng fiscal year, tumaas ang deficit sa 171 billion mula sa 430 billion noong nakaraang taon sa 1.375 trillion ang deficit noong 2022. Mas mataas sana ng 321 billion ang 2023 deficit ngunit nabawasan ito dahil hindi pinayagan ng Korte Suprema ang Student Loan Forgiveness Program ng Administrasyon Biden. Ngayong fiscal year, bumaba ang total revenues mula 457 billion o 9% noong 2022 papuntang 4.439 trillion. Bumaba din ang kita ng Federal Reserve ng 106 billion at ng outlay ng 137 billion. Tumaas ang gastos ng Social Security ng 10% o 1.416 trillion dahil sa inflation. Tumaas din ang Medicare Senior Healthcare Program ng 4% o 1.022 trillion. Dahilan din ng pagtaas ng interest sa 33 trillion na federal debt na umabot sa 23% o 879 billion at ang net interest payments na tumaas na 39% o 659 billion. Daniel Encarnacion, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito naman, Kuya Noel, interesting na balita ito. Sa kasalukuyang era ng smartphone, araw-araw kumukuha ang users ito ng litrato at kung kinakailangan ma-improve ang mga photos. Subalit mayroon ng mga smartphone na gumagamit ng artificial intelligence o AI technology upang ma-alter ang ekspresyon ng mga tao sa mga litrato. Gaya na lamang ng bagong smartphone ng Google na Pixel 8 at Pixel 8 Pro. Kung halimbawang hindi marunong umiti ang kasama mo sa litrato, maaari na itong mabago itong bagong AI technology na ito na tinawag na Best Take. Samantala, ilang mga kritiko naman ang nagsabi na maaaring magdulot ng panganib ang teknolohiya na ito. Yon at ito naman, magkakaroon ng bagong venue ang free medical clinic sa Madrid, Spain. Samantalang magsasagawa ng libreng songwriting workshop sa Ottawa, Canada. At nangangailangan ng General Utility Man ang Philippine Embassy sa Ottawa sa Canada. Tatanggap na ng e-payments ang Philippine Consulate sa San Francisco, USA mula October 2023. Ito ang matikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magkakaroon ng pagbabago ang medical mission na inorganisaan ng Philippine Embassy sa Spain. Gaganapin na ito sa Calle Matilde 10, 21, Planta Baja, Madrid sa October 24 pa rin ito mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sa mga nais mag-avail ng libreng medical services, mag-email lamang sa cultural@philembasymadrid.com. Iniimbitahan naman ang mga kababayan natin sa Ottawa, Canada na dumalo sa isang libreng songwriting workshop. Gaganapin ito sa October 28, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa St. Patrick's High School, 2525 Alta Vista Drive, Ottawa. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pcc-ottawa.ca/promoting mental health. Nangangailangan naman ng Philippine Embassy sa Ottawa, Canada ng General Utility Man. Ilan sa mga requirements ay dapat open work permit holder, permanent resident or Canadian citizen at least may 2 years experience. Sa mga interesadong mag-apply, magsumiti lamang ng inyong resume at colored photo sa Embassy of Philippines at rogers.com hanggang October 27, 2023. Magandang balita naman para sa mga kababayan natin sa San Francisco area, USA dahil mula October 23 ay tatanggap na ang konsulado ng e-payments. Maaari nang magbayad gamit ang inyong credit cards, debit card, Apple Pay at Google Pay. Patuloy pa rin tatanggap ang konsulado ng cash, bank drafts, cashier's check at certified check na mode of payment. At yan mo na ang latest mga kabayan. Ako po muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ang Members Church of God International ng public service sa Czech Republic.
Nagpaabot naman ng kanyang pabati ang Philippine Ambassador to Czech Republic sa MCGI. Ito ang umatikabong balita ni James Hilario. Matagumpay na idinaos sa kauna-unahang pagkakataon ang iba't ibang public services na handog ng Members Church of God International o MCGI sa Czech Republic araw ng Linggo, October 22. Isang araw na puno ng kasiyahan at paggawa ng mabuti ang handog ng MCGI sa pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos kasama ang mga bisitang hindi lang Pinoy maging mga Czech. Iba't ibang serbisyo ang inihanda ng MCGI sa mga bisita gaya na lamang ng libreng gupit, masahe at munting regalo na naglalaman ng ilang grocery items. Lubos naman ang kagalakan ni Sister Katrina Tanya Cruz, member of MCGI dahil naidaos ito sa Czech Republic. Nakakagalak po sa puso na yung panukala ni Kuya na Fiesta ng Diyos na ginaganap sa Pilipinas ay nagawa po namin first time dito sa Czech Republic. Masaya sa puso na nakakabahagi tayo sa mga ganong gawain, nakakapag-anyaya tayo ng mga kapwa-tao natin, na ipapakilala natin yung mga gawain natin dito sa iglesia. Masayang-masaya po ang mga kapatid na nakabahagi po dito sa gawain ito. Bukod sa mga public service, hinandugan din ng MCGI ng mga awit at sayaw ang mga bisita. Pagdating naman sa pagkain, tiniyak na walang magugutom dahil sa inihandang Pinoy food at mayroon din para sa mga Czech. Ipiniramdam ng samahan ang mainit na pagtanggap sa mga bisita, anuman ang kanilang paniniwala. Gaya na lang ng naramdaman ni Yaroslav Mikal, isang Czech. Oh, this day is very great for me. I feel like one member of you. Okay, it's very nice, and I enjoy it because to organize this program is very, very difficult, and I am admiring all of people we get possibility to share with these moments. Okay, thank you so much. Salamat Dios. Ganito rin ang naramdaman nila Irene Alferez at Maria Teresa Medina ng mga OFW dito sa Czech Republic. Happy Fiesta ng Diyos, MCGI! Gusto lang namin magpasalamat sa aming colleague na nag-invite sa amin. Ang feeling namin is naging welcome kami sa sa community na to, and we feel that we are also part of the family kasi as a Filipino community. Thank you po sa pag-invite. Nakarating kami sa Prague and yon, warm welcome. Thank you so much. And we feel that the Filipino community and the family values are in here with MCGI family. Thank you once again and happy Fiesta ng Diyos, MCGI. Samantala, sa pamamagitan ng email, nagpaabot naman ng pagbati si Philippine Ambassador to the Czech Republic, Eduardo Martin Armenes sa MCGI. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatuwang balita yung Kuya Noel na recognize din tayo ng mga officials, pati na rin ng mga locals sa Czech Republic. Ito naman, Kuya Noel, ito na ang di natin makakalimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Pwedeng-pwede! Narito ang mga pagbati ng ating mga kababayan. Hello po, ako po si Laura Amat Galido ng Fort Mac, Canada. Binabati ko po ang pamilya ko dyan sa Pilipinas, ang Ramat family and Samarita family po. Kumusta po kayong lahat? Ayun, at hello din kay Brad Junicio Cornista, kay Reggie Avila, ganun din kay Danny and Rosa Cruz, kay Daniel and Esme Cabradilla, kay Nanay Nieves Yaya, kay Nanay Pe Orendain, ganun din kay Nanay Rosario Almazan, kay Brad Ferdy and Sis Evelyn Astadan, kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco, kay Aileen and Jess Torres, Grazilo Mabong, kay Abong and Madel Garcia, kay Tita Eden, kay sa ate Wilma ko at kay Melody Moronia. Welcome din kay Tita Eden at kay sa aking ate dito sa Canada. Sana ay mag-jacket kayo mabuti at malamig na. At hello din syempre sa aking mahal na asawang si Erwina. At habol ko na rin ito sa mga na-tune in sa atin sa YouTube.
si Lourdes Alegria, hello po kay Jade Repolona, Jose Julian at Kelvin Repolona. Hello rin po kay Romulo and Repolona and JC Yama, kay Jade Repolona, Roberto Trillanes, Richel Borlado at kay Emma Chikuhara. Ayun, hello po sa inyo lahat at sa lahat ng mga taga-subaybay po natin araw-araw sa lahat po ng programa natin sa UNTV. Klein. Okay, may kibati na rin ako. Binabati ko ang aking mga kapamilya, ang Tubacog family sa California. Hello, nakita na sila last week. At ang aking tita na si Marlene Estacio, sa Anaheim siya ngayon. Kamusta po? Welcome to California. At ang kanyang asawa na si Sitong Estacio sa Australia ngayon. Kamusta po? At binabati rin natin mga kasama natin dito sa California, si Alex Camarce at Lulu Camarce. Kamusta po kayo? Mike Capulong, pati na rin ang Concepcion family at Romero family. Kamusta na po kayo dyan? At yun lang. Binabati ko na rin pala si Tita Irma and Tito Ben. Kamusta rin po kayo? Sa Anaheim din sila. At yan, Kuya Noel, tawagin natin si Kuya Amigo. Oo nga, ayun. At kanina, natatawa ako dun sa balita mo kanina tungkol dun sa AI technology kasi yun napapangiti sa picture, ano? Tinatawagin natin at mapuntahan agad natin din ang ating kasama sa Pilipinas kung nakangiti na rin si Amigo Sherwin. Ayan, kung ready na siya, no? Nandiyan na si Amigo Sherwin. Ayan. Good morning, Amigo. At kamusta ba dyan sa Pilipinas? Ano ang ating mga aabangang humahataw ng mga balita ninyo? Yes, good morning, Noel at Klein. Medyo nagulat lang ako kay Klein. Mainit ba dyan sa lugar mo, Klein? Kaya naka-shades ka ba? Medyo mainit ang panahon actually. Maaraw, tanghaling tapat ngayon dito. Pero bagamat mainit ay malamig ang dating na hangin. At inaasahan mamayang gabi ng mga Californians na magsisimula na ulit lumamig dahil malapit na rin ang winter season. Pero ngayon ay nasa autumn season pa naman kami, amigo. Ayun, ay diyan kila Noel, nauna niya nang sinabi nung nakarang linggo na talagang medyo malamig na rin sa kanyang lugar di ba Noel, no? Tama, amigo. Kami rin ay nasa autumn season, pero dito sa lugar namin ay -3 degrees Celsius ang temperatura namin ngayon at hindi ako ready. Ako ay nangangatog ngayon. Pero kanina dun sa lugar ni Jeffrey, lang yun, 5 hours away lang dito. Nakita ko nag-i-snow na. At sabi nga nila mag-i-snow rin daw mamaya dito sa amin, pero wet snow. At yan nga, medyo malamig na rin dito, amigo. At yon. Oo, at isa sa mga aabangang balita natin sa Hataw Balita, itong nangyaring panibagong pangaharas na naman ng barko ng China laban dito sa barko ng Armed Forces of the Philippines na nagsagawa ng resupply mission dito sa may Ayungin Shoal sa BRP Sierra Madre, no? At yung detalye niyan mamaya dito sa panibagong pangharas na naman na ito na pagbangga ng Chinese vessel dito sa barko na ginamit ng Armed Forces of the Philippines, Noel. Oo nga, amigo, at yan isa sa mga aabangan din natin at sa mga iba pang humahataw ninyong mga balita dyan sa Pilipinas, mag-aabang kami, amigo Sherwin. Maraming salamat, Sherwin, at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais yung muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin dito ang iba pa ang mga news programs na UNTV, pati ang iba pa ang mga video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 12, verse 28. In the way of righteousness is life, and in the pathway thereof there is no death.
At yan po ang umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Lunes, October 23, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Los Angeles, California, USA, ako si Klein Sinca. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. At mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.